Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 371, paano hatiin? Akin yan. Sabi ng malamig na boses. Si Feng Ting ay nakatayo sa harap ni Lin Feng na galit na nakatingin sa kanya. Nakakita siya ng Nine Sun Grass at bigla itong hinawakan ni Lin Feng sa harap niya. Iyo, tumiti si Lin Feng at walang pakialam na umiling. Tumalikod siya at naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa kadalisayan bato, ginalugad na niya ang buong lugar at nakalap ng 7 tangkay ng Nine Sun Grass. Ngunit hindi nilayan ni Feng Ting na hayaang umalis si Lin Feng ng ganoon kadali. Ang kanyang silweta ay kumikislap at muli niyang hinaranggan ang daan ni Lin Feng. Pagkatapos ay tiningnan ni Feng Ting si Lin Feng sa malamig at hiwalay na paraan at sinabi, "Nahanap ko muna ito, ibigay mo sa akin. Ako ang unang nakahanap ng ugat ng lupa." Malamig na sabi ni Lin Feng. "Tinanong pa nga kita kung pwede tayong magsabay pero tumanggi ka, bakit magbibigay ako sa'yo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin man lang nasa iyo iyon?" Biro ni Lin Feng habang nakangiti. "Sinasabi ko na akin ito, kaya akin ito." Walang pakialam na sabi ni Feng Ting. Bigla, nagsimula siyang magpakawalan ng nakamamatay na enerhiya na sumalakay sa kapaligiran. Para sa Nine Sun Grass, papatayin pa niya si Lin Feng. Sumimangot si Lin Feng at lumalamig ang ekspresyon ng mukha niya, gusto siyang patayin ng babaeng iyon para nakawin ang kanyang kayamanan. "Umalis ka sa paningin ko," sabi ni Lin Feng na tila malamig sa yelo. Bigla siyang naglabas ng nakakatakot na enerhiya na pumipiglas sa katawan ni Feng Ting, pakiramdam niya ay hindi siya makagalaw sa ganoong matinding pressure. Anong nakakatakot na enerhiya? Napakalamig ng chi ni Lin Feng, nakakatakot. Pakiramdam ni Feng Ting ay nasusuka siya, kaya't siya ay gumagalaw ng paatras. Biglang namutla ang mukha ni Feng Ting, gusto niyang nakawin ang Nine Sun Grass kay Lin Feng pero parang imposible. Hindi niya kayang tiisin ang pressure mula kay Lin Feng, mas malakas si Lin Feng kaysa sa kanya. "Kailangan ko talaga ng Nine Sun Grass. Hindi mo ba ako mabibigyan?" Tinanong ni Feng Ting ang isang nakakaawang ekspresyon ng mukha habang nakatingin kay Lin Feng, sinusubukan niyang patunawin ang puso ni Lin Feng. "Sige, baka kailanganin mo ang Nine Sun Grass. Pero may kinalaman ba iyon sa akin?" Biro ni Lin Feng. Kaagad pagkatapos, lumingon siya, ang kanyang silhouette ay kumikislap at muli siyang lumipat sa lupa. Ang Nine Sun Grass ay isang mahalagang kayamanan, maibibigay ba ito ni Lin Feng sa kanya dahil hiniling niya ito? Imposible. Kung, sa araw na iyon, tinanggap niya na sumali siya, ibinahagi ni Lin Feng ang lahat sa kanya, ngunit dahil tumanggi siya, bakit pa siya papansinin ni Lin Feng? Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon na makuha ang kanyang pabor, hindi siya magkakaroon ng iba. Ang mga mata ni Feng Ting ay puno ng puot at panghihinayang. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Feng. Kung alam niya lang iyon noon pa man, tiyak na tinanggap niya ang alok nito na mag-travel together. Kung ang ganoong kalakas na cultivator ay sumama sa kanila, hindi na nila kailangang maging labis na maingat sa paglalakbay, pati na rin ang kanyang mga bantay ay hindi maglalakas loob na ipagkanulo siya. "Shu, kasalanan ko," sabi ng matanda habang lumipat sa tabi ni Feng Ting, nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkabalisa, siya ang tumanggi sa alok ni Lin Feng na sumali sa kanilang paghahanap. Nanatiling tahimik si Feng Ting, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Kasabay nito, sa di kalayuan, maraming silweta ang walang humpay na nagmamadali patungo sa lugar na iyon. Mayroong napakalakas na cultivator pati na rin ang napakalakas na mabangis na hayop. Nakita lang ng mga cultivator ang ilusyon ng espada gayon din ng mga itim na ulap, lahat ng ito ay lubhang nakakaintriga. Napansin nila na sa wakas ay nawala na ang mga itim na ulap kaya nagmamadali silang lumapit para tingnan kung ano ang nangyari. Tungkol sa mabangis na mga hayop, ang kanilang mga pandama ay lubhang talamak, paanong hindi nila mapapansin ang dalisay na chi. Hindi ito makatakas sa kanilang sobrang talamak na pandama. Maya-maya, may ilang silhouette na bumaba mula sa langit. Nang maramdaman nila ang napakakapal na purong chi na iyon, sila ay natulala. Ito ay isang ugat ng lupa. Nakapagtataka, isang dambuhalang ugat ng lupa ang lumitaw doon. Parami ng parami ang napakalakas na magsasaka ang nakadama ng dalisay na chi at sa gayon ay nagmadaling pumunta sa lugar na iyon. Ang mga mata ni Lin Feng ay napuno ng isang matalim na liwanag, ang kanyang silhouette ay kumikislap at pagkatapos ay lumipat siya patungo sa isang bantay mula sa fangklan ng buong bilis. Hindi naman mahina ang gwardya na iyon, ilang sandali pa, nakaipon na rin siya ng napakaraming purity stone sa bato ng kanyang singsing. "Asar ka," sabi ng guard habang nakatingin kay Lin Feng at agad na sumuntok kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng na parang nakakatuwa ang sitwasyon, pinaliwanagan ng liwanag ng espada ang kapaligiran at isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin. Napatay ang gwardya at si Lin Feng noon kinuha ang singsing niya, siya lang din ang guard na may singsing na may batong na. Si Lin Feng ay hindi tumigil doon. Muling kumislap ang silhouette niya at humarap siya sa ibang tao. Sa isang iglap, nasira ni Lin Feng ang depensa ng kalaban at sumuntok pa atras na lumikha ng malakas na hangin sa paligid nila. Sa isang paggalaw ay kumuha na siya ng isa pang singsing, ang taong iyon ay mayroon lamang mga purity stone na may katamtamang kalidad, kung hindi ito ninakaw ni Lin Feng, may ibang tao at tiyak na papatayin nila ang bantay. Napakabilis, nagnakaw si Lin Feng ng dalawa pang singsing, pagkatapos noon ay bumalik siya sa ibabaw. Sa sandaling iyon, sa ibabaw, mayroon ng napakaraming malalakas na cultivator. Kung patuloy na magnakaw si Lin Feng ng mga bato ng siya ang magiging target ng lahat, na nakakatakot. Sa sandaling iyon, nakapili na si Lin Feng ng 7 tangkay ng Nine Sun Grass at napakaraming purity stones, iyon ay isang mahusay na ani. "Bata, napakamatapang mo, nakakagulat kang maglakas loob na maging matako."
Tumingin si Lin Fang sa taong nagsalita, ito ay isang middle-aged na lalaki, ngumiti siya ngunit hindi sumagot. Ayaw ni Lin Fang na maging target ng lahat, kailangan niyang manatiling maingat. Miss Feng, bakit wala ka pang kinuha? Tanong ng middle-aged man na parang walang pakialam habang nakatingin Feng Ting. Nakapagtataka, magkakilala sila sa isa't isa. Ang mga mata ni Feng Ting ay kumikinang, tumingin siya kay Lin Fang na may nakamamatay na liwanag na nagpatigil kay Lin Fang. Mr. Lee, kung sasabihin ko sa iyo na, bukod sa mga batong dalisay, may isa pang bagay na lubhang mahalaga at mahalagang ngunit napunta sa kanyang mga kamay, kung nakuha mo ito, maaari mo bang ibahagi sa akin? Tanong ni Feng Ting habang nakatingin sa middle-aged man. Kagad, ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay naging mas malamig, ang babaeng ito ay nagtulak sa kanyang kapalaran. Ha? Natigilan si Mr. Lee nang marinig niya si Feng Ting. Kagad pagkatapos, siya ay mukhang interesado at nagsabi, kung may sapat na mahalagang kayamanan, ibabahagi ko sa iyo ng kaunti. Kinagat ni Feng Ting ang kanyang labi, syempre naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, hindi ito isang tiyak na sagot, ngunit ano ang magagawa niya maliban dito. Ang mahalaga lang ay may pagkakataon pa siyang makakuha ng 9 sungrass. May kayamanan siya, sabi ni Feng Ting habang nakaturo kay Lin Fang, at pagkatapos ay dinagdag. Kanina pa, noong hindi ka pa dumarating, hindi lang siya namumulot ng mga batong dalisay kundi pati siya ay nag-iipon ng 9 sungrass, tiyak na nasa singsing niya ito. Nang matapos magsalita si Feng Ting, nakaramdam siya ng lamig mula ulo hanggang paa. Bahagyang iniling niya ang kanyang ulo at nakita si Lin Fang na malamig na nakatitig sa kanya, na bahagyang nagpang-inag sa kanya. Bukod dito, tila interesado rin ang malalakas na cultivator na nasa paligid. Ang 9 sungrass ay talagang isang malaking kayamanan, ito ay napakahalaga. So may napakaraming kayamanan sa loob ng singsing ni Lin Fang. Ang malalakas na cultivator na iyon ay agad na tumingin kay Lin Fang na nagparamdam kay Lin Fang ng matinding pressure. Laming-galing si Lin Fang sa karamihan, mayroong 6 na tao at lahat sila ay may lakas ng Zuan Chi layer. Lahat, ako ang nakatuklas ng ugat na ito ng lupa, kaya nakakuha ako ng ilang mga bagay bilang kabayaran, maaari mong hatiin ang natitira sa inyong 6, hindi na ako kukuha ng anuman. Sinabi ni Lin Fang sa karamihan, agad na nakipagkompromiso, gayunpaman, walang nagmamadaling kunin ang mga bagay. Sa napakalaking lugar, tiyak na may sapat na dalisay na mga bato upang hatiin sa pagitan nila. Malinaw sa lahat na kahit na ang mas malalakas na magsasaka ay darating mamaya at hahatiin ang balon sa 6, ay magiging imposible. Hindi pumayag ang mga susunod, ipagpatuloy nila ang paghahati-hati o baka may maitapon dahil hindi nila kayang makipagkompetensya sa mga bagong dating. Ang pagkuha ng pinakamahusay na mga kayamanan at pag-iisip na makakaalis ka ay medyo walang muwang. Sabi ni Mr. Lee habang nakangiti sa malamig at hiwalay na paraan. Maaari kang umalis, ngunit lahat ng mayroon ka sa iyong singsing ay akin na ngayon. Purity stones at ang 9 sungrass, lahat ay akin at wala sa iyo. Talaga, iwanan ang mga bagay dito at mawala. Sabi ng may suot na itim na Changpao. Sinubukan ni Lin Fang na samantalahin ang bawat pagkakataon upang makakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga salita, ngunit hindi ito gagana sa kanila, sila ay makasarili at sakam, si Lin Fang ay halatang ayaw magbigay ng anuman sa kanila. Ako ang unang nakadiscover ng ugat ng lupa, hindi ko man lang sinabi na gusto ko, pumulot lang ako ng ilang gamit, iyon ang kabayaran ko. Sabi ni Lin Fang na tila malamig. Ang pagsasabi sa iyo na mawala ay upang bigyan ka ng mukha, kumikilos ka ng walang ingat. Sabi ni Mr. Lee na tila malamig sa yelo, naniniwala siyang mahinang cultivator si Lin Fang, kaya minamaliit niya ito. Hindi kailanman gugustuhin ni Lin Fang na magbahagi ng anuman sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 372, Sword of the Rising Sun. Ang pagsasabi sa akin na mawala ay nagbibigay sa akin ng mukha. Kumilos ng walang ingat. Tumingin si Lin Fang sa nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakapikit ang kanyang mga mata. Kagad pagkatapos, malamig nang umiti si Lin Fang. Ganoon ba, bahagya siyang humakbang pasulong, habang may lumabas na sword energy mula sa katawan ni Lin Fang. Ha? Tumingin si Mr. Lee kay Lin Fang na naglalakad pasulong at naramdaman ng malamig na enerhiya na nagpasimangot sa kanya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, baka gusto mong makipaglaban. Walang sinabi si Lin Fang, nagsimula siyang maglakad pasulong at sa isang iglap, isang dagandong na ingay ang kumalat sa kapaligiran. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bumagsak. Lin Fang ay mabilis tumalon sa hangin at naglabas napakalaking lakas ng espada. Pagkatapos, ang nakasisilaw na apoy ay nagsimulang walang tigil na mag-alab sa paligid ng kanyang katawan. Ito ay purong chi, ang mga tao ay namangha, Zuan Chi layer. Si Lin Fang ay isa ring cultivator ng Zuan Chi layer tulad nila, isang sandali bago, sinubukan niyang umalis nang hindi nakikibahagi sa ugat ng lupa, ngunit nakakagulat na may ilang tao na may katangahang sinubukang pigilan siya at pilitin siyang talikuran ng kanyang sarili. Mga bagay at sinabi sa kanya na mawala. Tumiit ang mga balintataw ni Feng Ting, nagsimulang tumibok ang kanyang puso, si Lin Fang ay isang cultivator ng Zuan Chi layer, nakakagulat na tinanggihan niya ang kanyang kahilingan, bukod pa, nagunjok siya sa mga tao na labanan siya. Kumunat ang noo ni Mr. Lee, mukhang sasabog na siya, nanatiling tahimik si Lin Fang at agad siyang inatake. Inilabas ni Mr. Lee ang ilang purong chi at malamig na sinabi. Hindi mo alam kung paano makilala ang mabuti sa masama, kaya tuturuan kita ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita, agad siyang tumalon sa hangin at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Nagzigzag ang kamay ng lalaki at lumitaw ang isang hook illusion nang maglabas ito ng itim na liwanag. Espada.
Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Nagsimulang umikot ang pure chi sa hangin at isang purong chi sword ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang, naglalabas ito ng nakakatakot na sword energy. Sword of the Rising Sun. Hindi pa nakarating si Lin Fang sa gilid ng kanyang kalaban, ngunit dahan-dahan niyang sinisimulan ang kanyang espada ng sumisikat na araw. Hindi ito mabilis, ang espadang iyon ay masasabing mabagal ngunit ito ay puno ng sigla. Tulad ng pagsikat ng araw sa umaga, hindi ito nakasisilaw at napakaganda na nakatawag ng pansin ng mga tao. Tumiti si Mr. Lee na parabang nakakatuwa ito, katawa-tawang pag-atake ng espada. Mukhang napakabagal, paano pa siya maaabot ng ganoong espada, kailangan lang niyang magpakawalan ng mahinang pag-atake at magwawala ang atake ng espada. Napailing din ng mga tao sa karamihan. Ang dalawang manlalaban ay nakalusot sa Zuan Chi layer ngunit si Lin Fang ay malamang na nakalusot lamang, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay masyadong mahina, malamang na hindi siya makakapareha ni Mr. Lee. Gayunpaman, si Lin Fang ay sumusulong pa rin. Ang mabagal na espadang iyon, tulad ng araw, ay unti-unting sumisikat sa himpapawid, ito ay lalong nagniningning, ito rin ay lumiliwanag at lumiliwanag. Mamatay. Galit na sigaw ni Mr. Lee. Ang kanyang kamay na parang kawit ay umusad, naglalaman ito ng isang nakamamatay na enerhiya at mukhang kamangha-mangha. Gayunpaman, ang kamanghamanghang kawit na iyon, nang bumangga ito sa mabagal na espada ni Lin Fang ay tuluyang nilamon at nawala. Ang tanging natitira ay ang ningning ng espada na napakaganda. Nakakabighani ang hitsura nito, na parabang walang ibang umiiral maliban sa nakasisilaw na karalagan. Medyo nagulat ang mga tao. Mabagal at mahinahon ang espadang iyon, nagbibigay sa kanila ng maganda at matahimik na impresyon ngunit parang hindi makatakas ang kanilang mga mata mula rito. Sumimangot din si Mr. Lee. Kaagad pagkatapos, lumipat siya pabalik, gayunpaman, nalaman niya na kahit na umuurong siya, ang espada ay gumagalaw pa rin patungo sa kanya at ang distansya na naghihiwalay sa kanya mula sa espada ay hindi tumataas. Ang espadang iyon ay mabagal pa rin gumagalaw at tila isang ilusyon, ngunit ito ay malapit na sumusunod sa kanya at lalong lumiliwanag. Ang espadang iyon, ito ba ay isang tunay na espada o ito ba ay isang kasanayan sa espada? Tila ito ay patuloy na nagbabago, ito rin ay lumalaki ng higit at mas malakas. Natigilan ng mga tao at kaagad pagkatapos, napagtanto nila na ang nakakasilaw na espada ay tumama sa katawan ni Mr. Lee, sa kanyang noo ay may marka ng dugo, at kaagad pagkatapos, nahulog siya mula sa langit at ang kanyang bangkay ay bumagsak sa lupa. Isang cultivator ng Zuan Chi layer ang kamamatay lang, isang sword attack lang ang kailangan ni Lin Fang para patayin siya. Hiniling niya kay Lin Fang na ibigay sa kanya ang kanyang singsing at mawala, ngunit sa huli, pinatay siya ni Lin Fang gamit lamang ang isang atake ng espada. Puno pa rin ng pagsisisi ang mga mata ni Mr. Lee sa pagsisimula ng labanan. Siya ay isang maringal na cultivator ng Zuan Chi layer, na pinatay dahil dito, ay hindi katumbas ng halaga. Ikaw ay kumilos ng walang ingat. Sabi ni Lin Fang gamit ang pangungusap na sinabi sa kanya ng kalaban. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Mr. Lee ang mga salitang ito. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa 5 pang tao. Malamig niyang sinabi, aalis ako, hindi dahil sa natatakot ako sa iyo, dahil alam kong hindi ko kayang agawin ang ugat na iyon ng lupa. Malamang nasakupin ito ng isang maimpluwensyang grupo ng Imperial City. Ang isang tao lamang ay wala, ang isa sa atin ay nakakakuha ng ugat ng lupa ay imposible. Lahat kayo ay katulad ko, hindi ninyo ito maagaw. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay, tulad ko, magnakaw ng ilang mga bato ng kadalisayan at pagkatapos ay umalis. Ang taong iyon ay kitawa-tawa na isipin na maaari niyang kunin ang aking singsing, siya ay isang mayabang na tanga, at naniwala pa siya na magagawa niyang sakupin ang ugat ng lupa gamit ang kanyang kapangyarihan. Medyo nagulat yung iba, pagdating nila, gusto nilang agawin ang kayamanan at nabulag sa sarili nilang kasakiman, ilang sandali lang, naging katulad din sila ni Mr. Lee, akala nila ay maaagaw nila ang balon ng purong chi, lalo na sa sandaling sinabi ni Lin Fang na hahayaan niya silang ibahagi ito ng magkasama ng hindi sumasali, mas lalo silang nasasabik, ngunit ang mga salita ni Lin Fang ay parang malamig na shower. Hindi nila magagawang sakupin ang balon ng purong chi gamit ang kanilang kapangyarihan. Paano kung kumilos tayong lahat at sakupin ang bahagi nito? Kung ang mga tao ay dumating, tayo ay nagsasama-sama laban sa kanila, paano iyon tunog? Sabi ng isa sa kanila na ayaw sumuko. Kahit na ito ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng isang maliit na seksyon, ito ay sapat na upang patuloy na mapabuti ang kanilang mga antas ng paglilinang, hindi na sila magkakaroon ng mga problema sa kadalisayan ng mga bato. Pagkatapos ng lahat, cultivators ng Zuan Chi layer ay nangangailangan ng nakakatakot na dami ng purong chi na maaaring makuha mula sa mga purity stone. Ang pag-asa sa purong chi na nasa hangin, magiging masyadong mabagal. Imposible, 6 na tao lang kami, halos kahit maliit na kapangyarihan kami sa Imperial City. Magnakaw ng ilang dalisay na bato, kumuha ng pinakamadami hangga't maaari, kung hindi, ang mga pinakama-impluwensyang grupo ng Imperial City ay darating at hindi ka makakakuha ng kahit ano. Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam. Ang balita na ang isang ugat ng lupa ay lumitaw ay kakalat ng napakabilis, hindi nila ito maitatago at ang pinakama-impluwensyang kapangyarihan ng lungsod ay malalaman ang tungkol dito. Ang Yu-clan at maging ang Imperial Clan ay susubukan na sakupin ito para sa kanilang sarili, 6 na tao na magkakasama ay hinding-hindi ito mapapanatili. Ang 5 pang iba ay mukhang walang humpay na sumuko ngunit totoo ang sinasabi ni Lin Fang, hindi nila kakayanin ang mga maimpluwensyang grupo ng Imperial City, maaari lamang silang sumugod, mangagaw hanggat kaya nila at umalis.
Hindi sila nagbitiw na sumuko ngunit kailangan nilang aminin na tama si Lin Fang. Kumislap ang silhouette ng isang tao at agad siyang sumibad sa balon ng purong chi, pagkatapos ay nagsimula siyang mamulot ng mga purity stone, napakabilis, ganoon din ang ginawa ng iba at nagsimula na rin kumuha ng mga purity stone. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Isang gwardya ng Fang Clan ang napatay. Isang cultivator ng Zuan Chi layer na nakasuot ng itim na Changpao pagkatapos ay sinabi sa isang malamig at hiwalay na paraan. Gusto rin ng basurang iyon na alisin ang ilang mga batong dalisay. Pagkatapos nito, ang hangin ay napuno ng hiyawan habang ang mga tao ay nagsimulang mamatay. Marami sa mga bantay ng Fang Clan ang napatay habang sinusubukang kumuha ng ilang mga batong dalisay. Kung sila ay malas na makatagpo ng sinuman sa mga nagsasaka ng Zuan Chi layer, sila ay mamamatay. Wala silang lakas ngunit gusto nilang humawak ng mga batong kadalisayan, iyon ay walang ingat. Walang awa ang mga cultivator ng Zuan Chi layer. Papayagan ba nila ang mahihinang cultivator na kumuha ng purity stone na gusto nila? Napakabilis, bawat isa at bawat bantay ng Fang Clan ay tumigil sa pagpulot ng mga batong dalisay, bumalik sila sa lupa at lahat ay naghila ng mahabang mukha. Nais din kunin ni Fang Ting ang ilang mga batong dalisay ngunit pinigilan siya ni Lin Fang na sumulong, sumulyap siya sa kanya at malamig na sinabi. Mayroon kang 10 segundo, kapag nakita ko pa ang iyong mukha, papatayin kita. Sinabi ni Lin Fang ang salitang patayin sa isang partikular na diin na paraan na naging dahilan upang matigas ang mukha ni Fang Ting at Ma'am Atla. Ilang sandali bago, sinabi niya kay Mr. Lee na si Lin Fang ay may dalang siyam na sunglass, si Lin Fang ay may magandang dahilan para patayin siya, sa mga mata ni Lin Fang, ang kanyang magandang mukha ay nakakatakot tingnan. Kshu, alis na tayo. Sabi ng matanda sa tabi ni Fang Ting. Masyadong malakas si Lin Fang, hindi na nila kayang guluhin pa siya. Kung hindi sila aalis, papatayin ni Lin Fang si Fang Ting. Puno ng pagsisisi ang matanda, bakit niya tinanggihan ang panukala ni Lin Fang sa simula. Pagkaalis nila ay umalis na rin kasama ang mga guards, sunod-sunod na nawawala ang mga silhouette nila. Hindi sila pinansin ni Lin Fang, sa kanyang matinding sentido, binuksan ni Lin Fang ang espasyo ng kanyang singsing at sinimulang ayusin ang kanyang mga purity stone na katamtaman at mas mataas ang kalidad. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga mabangis na hayop ay umungal at ang lupa ay nagsimulang yumanig, maraming mabangis na hayop ang umaakyat patungo sa ugat ng lupa. Kasabay nito, maraming mga tropa mula sa Imperial City ang nagmamadali sa himpapawid na nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol, sila ay nagmamadali patungo sa Mount Sword. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 373, One Showman. Pagkatapos paguri-uriin ni Lin Fang ang kanyang mga purity stone, ang kanyang silhouette ay kumikislap at lumitaw sa harap ng cultivator na nakasuot ng itim na Changpao. Anong ginagawa mo? Tanong ng cultivator sa itim na Changpao habang nakakunot ang noo, at saka sinabi. Kumuha ka ng mga batong dalisay, kunin mo ang mga gamit mo, kinukuha ko ang mga gamit ko, huwag na tayong makialam sa mga gawain ng isa't isa. Yung iba pwede, hindi mo kaya. Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay na nagpasimangot sa lalaking nakaitim na Changpao higit pa. Kanina, sinabi mo sa akin na iwan ko ang mga gamit ko dito at mawala, well, ngayon uulitin ko iyon sa iyo, ibigay mo sa akin ang singsing mo at mawala ka na. Malamig na sabi ni Lin Fang. Ilang sandali bago, ang nasa itim na Changpao ay umalalay kay Mr. Lee at sinubukang looban si Lin Fang. Sa sandaling iyon, patay na si Mr. Lee ngunit nandoon pa rin ang nasa itim na Changpao, hindi siya binitawan ni Lin Fang ng ganoon kadali, sinubukan niyang magnakaw kay Lin Fang, kailangan niyang maghiganti. Bakit hindi mo ako sinugod kanina? Bakit ka naghintay hanggang ngayon? Sabi nung naka-black Changpao na humihila ng mahabang mukha. Sa totoo lang, pagkatapos niyang makita na pinatay ni Lin Fang si Mr. Lee, nabigla siya at natakot na siya ay papatayin ni Lin Fang dahil sa paghingi ng kanyang singsing at pagsabi sa kanya na mawala, ngunit si Lin Fang, kumilos na parang hindi niya narinig, at hindi siya pinansin hanggang sa sandaling iyon. Naisip ko na dapat kitang hayaang mamulot ng ilang mga bato para sa akin, hindi ba mas mabuti kung ganoon? Sabi ni Lin Fang na pasulong, ang nasa itim na Changpao ay biglang nagsimulang manginig at sumugod sa lupa. Malamig na ngumiti si Lin Fang, ang kanyang espada ay nagpakalat ng isang malakas na enerhiya na naghati sa lupa at tumalon si Lin Fang sa loob. Si Lin Fang ay sumisid pa lamang sa lupa, ngunit kaagad, isang hindi kapanipaniwalang brutal na suntok ang umatake sa kanya ng gulat, na puno ito ng purong chi at nagpakawala ng malamig na hangin. Huminto si Lin Fang sa isang iglap, inihilig ni Lin Fang ang kanyang katawan sa gilid at umiwas sa pag-atake, kaagad na kumalat ang dumadagandong na ingay sa kapaligiran, ang suntok ay tumama sa lupa at lumitaw ang isang malaking butas. Maaaring napatay mo siya ngunit hindi yun nangangahulugan na maaari kang kumilos ng ligaw. Malamig na sabi ng lalaking naka-black Changpao habang nakatitig kay Lin Fang. Ganoon ba? Sabi ni Lin Fang habang nakatitig din sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad pasulong habang nilalabas ang kanyang lakas ng espada. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil ayaw mo sa iyong buhay, kukunin ko ito. Matapos magsalita si Lin Fang, damaloy ang nakamamatay na enerhiya sa kapaligiran. Si Lin Fang ay humakbang pasulong at ang kanyang espada ay agad na bumaba sa direksyon ng kanyang kalaban, ang espada na si Chi ay tumutusok sa hangin na naglalabas ng mga tunog ng pagpunit. Ang lalaking nakaitim na Changpao ay hindi nagtangkang umiwas, pinagsalikop niya ang magkabilang kamay at isang nakakatakot na itim na puyo ng tubig ang namuo mula sa kanyang mga kamay, naglalabas ito ng kung anong umiikot na tunog sa hangin, mukhang makapangyarihan.
Ang dalisay na sword ay nagsimulang maghiwa sa itim na puyo ng tubig na naglalabas ng mga tunog ng pagpunit at pagkatapos ay bigla itong huminto, ito ay naipit sa puyo ng tubig at hindi na makagalaw pasulong. Masyado kang mayabang. Pinatay mo ang isang cultivator ng Zuan Chi layer, ngunit walang ibig sabihin iyon, ang mamamatay dito ay ikaw. Sabi ng lalaking naka-black Chang Pao habang nakatingin kay Lin Fang. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaikli at sa likod ng malakas na cultivator sa itim na Chang Pao ay lumitaw ang maraming kakaibang itim na mukhang hayop na galami na pagkatapos ay sumugod patungo kay Lin Fang upang higpitan siya. Hindi lang ikaw ang may espiritu. Malamig na sabi ni Lin Fang. Sa likod niya ay lumabas ang walang katapusang agos ng mga galamay na kulay ube, ang bawat galami ay tila isang mabangis na hayop, tila walang katapusang dami ng mga ito, mayroong hindi bababa sa 10 beses na mas maraming mga galami na kulay ube kaysa sa mga itim na galami, marahil ay ilang ulit pa kaysa doon. Sa isang kisap mata, pinasuko ng mga purple na galami ang mga itim na galami at lumipat patungo sa lalaking nakaitim na Chang Pao para higpitan siya. Ang biglaang pagbabago ay nagpabago ng husto sa ekspresyon ng mukha niya, nabasag ang vortex na nasa kanyang mga kamay at naglabas ng hindi kapani-paniwala. Lakas ng bigla siyang umatras pa atras. Gaano kadelikado? Naisip ng lalaking nakaitim na Chang Pao nang makitang hindi pa rin lumilitaw sa kanyang harapan ang mga galami na kulay ube, tanging ang itim na puyo ng tubig ay nagkakalat. Pakiramdam niya ay nasa panig niya ang swerte. Tunit sa sandaling iyon, nagulat siya, kaagad pagkatapos, nakita niya na may banayad na kumikinang na liwanag na nagmumula sa mga anino, na nagpasimangot sa kanya. Mukhang masama yan. Isang napakatalon na chi ang umabot sa kanyang katawan, ito ay nagiging isang kritikal na sitwasyon na nagpabago muli sa kanyang ekspresyon ng mukha, gusto niyang bumalik ngunit huli na ang lahat. Isang itim na krus ang lumitaw, ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakamamatay at pagkatapos ay isang malalim na marka ng krus ang lumitaw sa kanyang dibdib, ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita na ang isang dumudugong krus na sugat ay lumitaw sa kanyang dibdib, at biglang, si Lin Fang ay nakatayo sa kanyang harapan. Deadly Cross Shadow, si Lin Fang ay nagtransform sa isang anino at inatake ng nakamamatay na katumpakan. Sinabi ko sa iyo na iwanan mo ang iyong singsing dito. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakamamatay na chi na kumalat sa hangin at sumabog sa katawan ng kalaban. Kaagad pagkatapos, ang kanyang singsing ay tumaas sa hangin at sinalo ito ni Lin Fang. Unti-unting bumagsak ang lalaking nakaitim na Chang Pao. Ang isa pang cultivator ng Zuan Chi layer ay kamamatay lang. Nangyari ang lahat sa napakaikling panahon, sa sandaling iyon, ang apat na iba pang cultivator ng Zuan Chi layer ay tumigil sa pagkuha ng mga purity stone at tumingin kay Lin Fang pati na rin sa bangkay sa lupa. Pareho silang nakalusot sa Zuan Chi layer ngunit pinatay siya ni Lin Fang na parang nangangatay ng manok, ginawa niya ito sa napaka-relax at walang awa na paraan. Nakakatakot ang binatang iyon at lahat ay nakatingin sa kanya na may paggalang at takot sa kanilang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi ako umaatake sa sinumang hindi ko kaaway. Sabi ni Lin Fang nang makita niya ang apat na iba pang cultivator na nakatingin sa kanya na may bahagyang takot sa kanilang mga mata. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa malayo at narinig lamang niya ang nakakatakot na dagandong habang nagliliyabang apoy sa kapaligiran. Dapat na tayong umalis at hayaan ang iba na lumaban. Gusto mong umalis ng ganyan? Sabi ng isang hindi, nagbitiw na umalis, mayroon pa silang oras upang kunin ang napakaraming balon na iyon ng dalisay na chi, ang pagsuko at pag-alis ay masyadong nakakabigo. Kung ayaw mong umalis, pwede ka dito. Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam. Si Lin Fang at ang taong iyon ay hindi kilala, binabalaan lang sila ni Lin Fang, nakinig man sila sa kanya o hindi ay walang kinalaman sa kanya. Ang taong iyon ay medyo nagulat at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ayaw sumuko ngunit sa huli ay tumango pa rin siya at sinabi. Sige, alis na tayo, pumunta. Walang aalis sa inyo. Isang boses ang nagmula sa malayo. Ito ay hindi kapani-paniwalang agresibo at dominante na bahagyang ikinagulat ni Lin Fang at ng iba pa, tumingin sila sa malayo. May apoy na lumalapit sa kanila. Nakapagtataka, ito ay isang mabangis na hayop na tila nagliliyab. Ang mabangis na hayop na iyon ay mukhang napakamaharlika, ito ay napakalaki at apoy pula, mayroon ding napakatalon na mga tinak na tumatakip sa katawan nito. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay nasa likod ng mga hayop, mayroong dalawang apoy pulang pakpak na pumapagaspas sa hangin. The Man of Fire Lion. Nang makita ni Lin Fang ang mabangis na hayop na iyon, lumiit ang kanyang mga balintataw. Nakapagtataka, ito ay isang The Man of Fire Lion, noong nakaraan, nakuha niya ito mula sa arena ng bilanggo ng Imperial City, gayunpaman, agad niya itong ibinenta. Tulad ng inaasahan, ang The Man of Fire Lion ay napakalakas, ito ay nakakagulat na naging isang Zuan level beast. Naisip ni Lin Feng, ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang The Man of Fire Lion ay ang antas ng tiyan. Noon, masyadong mahina si Lin Feng, mayroon lamang siyang lakas ng ikalimang layer ng Ling Chi, kaya hindi niya ito makontrol, kung hindi ay hindi niya ito isusuko. Siyempre, sa kanyang mga kamay, ang The Man of Fire Lion ay hindi makakarating sa antas ng Zuan ng ganoon kabilis. Kung tutusin, ang mga tao ng One Showman ay mga dalubhasa sa pagpapalaki ng mga mabangis na hayop, maaari nilang palakasin ang mga ito ng napakabilis, halatang masanay sila kaysa kay Lin Feng. Ang master ng The Man of Fire Lion ay isang disipulo ng One Showman sect na nakakuha nito sa auction sale. Guangxi. Naaalala ni Lin Feng kung gaano kitakat ang mayabang na si Meng Kong kay Guangxi. Makalipas ang halos 2 taon, nakalusot din si Guangxi sa Zuan Chi layer.
Bukod kay Quang Shi at sa Demonic Fire Lion na sinasakyan niya, may iba pang mga tao na nakapaligid kay Lin Fang at sa iba pang apat, nakasakay din sila sa lahat ng uri ng mabangis na hayop at nagtatago sa kagubatan, pinalilibutan lang nila si Lin Fang at ang iba pa, gayunpaman, ang mga mababanggas na hayop na ito ay tila mas mahina kung ihahambing. Nakilala ni Quang Shi si Lin Fang at sinabing, "Nagkataon lang, salamat sa Demonic Fire Lion, ngunit ngayon, mula nang matuklasan ko ang ugat na ito ng lupa, ito ay kabilang sa One Show Sect, kung ayaw mong masunog, ibigay mo sa akin ang lahat ng gamit na nasa singsing mo at bibitawan kita." Sekta ng One Show. Si Lin Fang at ang apat na iba pang cultivator ng Zuan Chi layer sa paligid niya ay namangha, tulad ng inaasahan, isa sa mga maimpluwensyang kapangyarihan ng bansa ang lumitaw. "Natuklasan mo, ako ang unang nakatuklas nito." Sabi, si Lin Fang ay malamig at nakahiwalay. "Wala akong pakialam, ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparirakan, ibigay mo sa akin ang singsing mo at bibitawan kita o piliin mong mamatay." Sabi ni Quang Shi sa sobrang agresibo paraan. Napakalakas ng loob. Iisang tao ka lang, at iisa lang ang mabangis mong hayop, paano ka maniniwala na makakalaban mo kami? Sabi ng isang cultivator ng Zuan Chi layer na tila malamig sa yelo. "Mag-isa lang ako. How ridiculous." Sabi ni Quang Shi at Ayla malamig at hiwalay. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay umungal ang kanyang mabangis na hayop, sa masukal na kagubatan na hindi kalayuan sa Mount Sword, maraming mabangis na hayop at silhouette ang lumitaw, lahat sila ay nakasakay sa mabangis na hayop. "Ang ugat ng lupa ay atin." Sabi ng isa sa kanila na parang malamig ang tono. Lahat sila ay pumunta sa Nine Dragon Mountain para manghuli, hindi nila akalain na makakahanap sila ng ugat ng lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 374, Maawain. Ang One Show Sect ay matatagpuan sa Zuyu, kahit na ito ay nakatayo sa tabi ng Luozia Sect, ang Haoyu Sect at ang iba pa, sila ay mas malakas kaysa sa iba, kaya't sila ay nakakuha ng isang prestihiyosong reputasyon. Ang kanilang lakas ay nagmula sa katotohanan na isinama nila ang mga mabangis na hayop sa kanilang mga kasanayan. Ang One Show Sect ay tumanggap lamang ng mga disipulo na mayroong espiritu ng hayop, kailangan din nila ang bawat disipulo na maging sobrang likas na matalino. Para sa mga nagkaroon ng Beast Spirit, ang sektang ito ay paraiso, mayroon silang napakalakas na kasanayan sa hayop na nakatulong sa kanilang espiritu na lumakas ng higit. Ang mga pangunahing disipulo ng One Show Sect ay maaari ding matutunan kung paano paamuin ang mga mabangis na hayop, na naging dahilan upang sila ay lubhang kakilakilabot. Ito talaga ang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga miyembro ng One Show Sect na pumunta sa mga Beast Forest. Kung sila ay mapalad, makakatagpo sila ng isang mabangis na hayop na may katulad na lakas at mapaamo ito. Kapag napaamo na sila ay agad na makakasakay sa hayop bilang isang bundok. Ang mga hayop na kagubatan ay ang perpektong lokasyon para sa kanila upang magsanay. Tubhang malas si Lin Fang na makilala sila pagkatapos nilang lahat mahuli ang napakaraming mabangis na hayop na sinasakyan nilang lahat sa sandaling iyon. Tiningnan ni Lin Fang si Quang Shi sa malamig na paraan, dalawa lang ang pagpipilian niya, ang isa ay ibigay ang kanyang singsing kasama ang lahat ng mga gamit at mawala, ang isa ay mamatay. Wala bang third choice? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang habang nakatingin kay Quang Shi. "Iilang tao lang kami, kumuha kami ng mga purity stones, sa paghahambing na may ugat ng dalisay chi, isang patak lang ng tubig yan sa karagatan, wala pang ang halaga." Pagbanggit. "At saka, ako ang nakatuklas ng ugat na iyon ng purong chi, hindi mo ba naisip na ang iyong mga kinakailangan ay medyo pinalaki?" Exaggerated. Wala pang oras si Quang Shi para sumagot ng magsalita ang isa pang miyembro ng One Show Sect na may malamig na ngiti. "Natuklasan mo ang ugat ng lupa ngunit hindi iyon isang stroke ng swerte, sa kabaligtaran, dahil ikaw, sa katunayan, ito ay isang kapahamakan, ito ay isang napakahalagang pagtuklas ngunit hindi mo ito maitatago at hindi ka namin papayagang umalis ng ganoon lang. Kung hahayaan ka naming umalis ng payapa, ano ang sasabihin namin sa sekta kapag tinanong nila kami? Hindi ba natin kayang harapin ang ilang nobody? Dahil natuklasan natin ang ugat ng lupa, ito ay pag-aari natin sa kabuuan nito, hindi natin pababayaan kahit ang kaliit-liitang bahagi, pagkatapos ay hahayaan natin ang sekta na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin dito." Tama si Kuya Shi, walang pangatlong pagpipilian, sa simula, kapag napunta ka sa ugat na iyon ng lupa, malas na iyon, ngunit hindi kami magdadalawang isip at sunugin ka hanggang sa mamatay, na nagmumungkahi na iwanan mo ang iyong mga gamit dito ay medyo magalang na, huwag kang masyadong gaaman sa mga kahilingan mo. Sabi ni Quang Shi. "Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi ba dapat magpasalamat din ako sa iyo sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mawala?" Biro ni Lin Fang. Ang pagsasabi sa kanya na abandonahin ang kanyang mga bagay at makagulat na mawala ay itinuturing na maawain, na para bang binibigyan nila ng paraan ng isang gumagawa ng mali. Nang marinig ni Quang Shi ang biro ni Lin Fang, sumimangot siya at sinabi sa malamig at hiwalay na paraan. "Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo, iyon ang sitwasyon at hindi ito mababago. Wala akong pakialam sa iyong pagiging magalang o proposisyon, hindi ko pinipili ang alinman sa iyong mga pagpipilian. Tingnan natin kung gaano kakalakas." Naglabas si Lin Fang ng malamig na enerhiya matapos idora ang kanyang mga salita. "Talaga, pwede naman tayong kumilos, 5 tayo, kung gusto nila tayong patayin, kahit kalahati sa kanila ang mamamatay." Sabi ni isang cultivator ng Zuan Chi layer sa tabi ni Lin Fang na may malamig na ekspresyon. "Ang iilang mga tao ng One Show Sect ay napakalayo lang, kalahating tayo, parang hindi mo alam na sa pagkakataong ito, tanging ang pinakamahuhusay na core disciples ng sekta ang dumating." Biro ng isang tao.
Kaagad pagkatapos, ang bawat isa at bawat isang alagad ng One Show Sect ay naglabas ng kanilang chi. Ito ay brutal na umiikot sa kapaligiran na naglalabas ng mga sipol, nakakatakot. Gaano kalakas? Medyo nagulat si Linfang at ang iba pa. Sa mga taong ito, mayroong 6 na cultivator ng Zuan Chi Layer at 8 sa Ling Chi Layer. Bukod pa, ang mga hayop na sinasakyan nila ay nasa magkatulad na antas. Sa makatuwid, mayroong 6 na cultivator ng Zuan Ki Layer at 6 na mabangis na hayop sa Zuan level. Bukod pa, sa gitna nila, may 2 cultivator na naglalabas ng mas malakas na enerhiya, malamang na sila ay nasa pangalawang Zuan Chi Layer. Labis silang nakakatakot, lahat sila ay mga pangunahing disipulo ng One Show Sect. Ang 6 na cultivator ng Zuan Chi Layer na nakasakay sa kanilang 6 na Zuan level beast ay nagmamadali patungo kay Linfang at sa iba pa habang ang mga cultivator ng Ling Chi Layer ay umatras at malamig na ngumiti habang nag-e-enjoy sila sa palabas. Si Linfang at ang iba pa ay may death wish, noong una ay binigyan sila ng One Show Sect ng pagkakataon ngunit hindi nila ito pinahalagahan, mamamatay sila at masisisi lamang ang kanilang sarili. Kayong apat, sama-sama kayong lumaban, tumulong sa isa't isa, hindi natin sila mabibigyan ng pagkakataon na maaaring pagsamantala. Sabi ni Linfang sa mahinang boses, silang apat ay unti-unting lumalapit sa isa't isa, kailangan nilang magkadikit, kung sila ay maghiwa-hiwalay, 3 kalaban kasama ang kanilang 3 mabangis na hayop ay magagawang lumaban sa isa sa kanila, sila ay papatayin sa isang iglap. Ano naman sayo? Tanong ng isa sa kanila kay Linfang. Hindi sila sapat na malakas para patayin ako. Sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay na nagpatigil sa iba, parang hindi na ipakita ni Linfang ang kanyang buong lakas ng patayin niya ang 2 pang cultivator ng Zuan Chi Layer. Pirerespeto siya ng lahat, napakalakas niya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras, kung may pagkakataon, tutulungan kita. Sabi ni Linfang sa iba. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nasa parehong sitwasyon, kailangan nilang suportahan at tulungan ang bawat isa. Sige, mag-iingat ka, sabi ng 4 na mataimtim at magalang habang tumatango. Hindi sila naniwala sa sinabi ni Linfang, paano pa niya sila matutulungan. Kahit na hindi mahina si Linfang, kaharap nila ang mga miyembro ng One Show Sect, napakalakas nila, malamang na nagsisinungaling lang siya sa sarili niya para magkaroon ng kumpiyansa. Nakakatawa, sabi ng mga miyembro ng One Show Sect habang walang kahihiyang tumatawa nang marinig nila si Linfang at ang iba pa. Gusto talagang mamatay ni Linfang, nakakapagtaka, nananaginip pa rin siya at naisip na may pagkakataon siyang makatakas ng buhay. Guangxi, kontrolin mo ang sitwasyon, tayong 5 ang lalaban sa 5 na iyan, mapipili natin ang mga kalaban natin at tingnan kung sino ang unang makakapatay. Sabi ng isang binata na may pattern ng ahas sa dibdib. Kagad, pagkatapos, tumango ang lahat na nagpapahiwatig na nakita nilang kawili-wili ang ideya. Viper, pumili ka muna. Ako na ang kukuha sa kanya, yung 4 pa sayo. Sabi ni Viper na may masamang mata habang nakaturo kay Linfang. Piliin ko siya, pipiliin ko siya. Sunod-sunod na pinili ng 4 na iba pa ang kanilang kalaban. Tumingin si Linfang kay Viper at natukoy mula sa chi na kanyang pinakawalan na siya ay nakalusot sa unang Zuan Chi Layer. Bukod pa, sa berdeng ahas na kanyang sinasakyan, ito ay kapareho ng pakikipaglaban sa 2 cultivator ng unang Zuan Chi Layer. 4 kong kapatid, magkompetisyon tayo at tingnan natin kung sino ang unang makakapatay sa kanilang kalaban. Sabi ni Viper na may makahayop na mata. Kaagad pagkatapos, nagsimula siyang sumugod patungo kay Linfang gamit ang kanyang ahas, mukha siyang nakapatay na mandirigma. S. Ang ahas ay sumisingit at naglalabas ng mabahong itim na fog na amoy parang bulok na karne. Dodge. Mabilis na tumalon si Linfang sa ere, ang 4 na iba pa ay sunod-sunod na umiwas at bumangon din sa ere. Saan ka pupunta? Malamig na ngumiti si Viper at gumalaw ang kanyang ahas sa hangin, gusto nitong balutin si Linfang gamit ang napakalaking buntot nito. Hindi umiwas si Linfang sa buntot, sa halip ang kanyang katawan ay naglabas ng isang matalas na enerhiya ng espada, mabilis niyang pinalamutian ng isang purong chi sword sa kanyang kamay na agad na hiniwa patungo sa ahas. Agad na hiniwa ng espada ni Linfang ang buntot ng ahas, isang kayumanging dugo ang umagos mula sa sugat at isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata nito. Nagsimulang mamilipit ang katawan nito. Mamatay. Sigaw ni Viper, kaharap niya si Linfang at hindi pa siya nakakalayo nang makita niyang nangyari ito, sa pagkakataong iyon ay tumaas ng husto ang kanyang bilis at itinapon niya ang sarili kay Linfang. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwala. Purong araw na chi ang lumabas sa katawan ni Linfang at inilabas niya ang kanyang nakakapasong mainit na chi. Binalot ng apoy ang katawan ni Linfang. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan na lalong nagpalaki ng mga apoy na mas brutal at marahas. Medyo nagulat si Viper. Sa sandaling iyon, sumugod siya patungo sa nagninangas na apoy at pakiramdam niya ay lalamunan siya ng apoy. Kaagad pagkatapos, nakita na lamang niya ang napakaraming mga galami ng lila na gumagalaw patungo sa kanya upang itali ang kanyang katawan. Mamatay. Sigaw ni Viper na mukhang malungkot. Hindi na siya nakatiis, kahit na hindi kapani-paniwala ang kanyang bilis at tila naabot na niya ang kanyang pinakamataas na bilis, nagawa niyang patasin pa ito sa sobrang lakas. Nang malapit na siyang makarating sa harap ni Linfang, isang itim na apoy na puno ng kamamatay na enerhiya ang lumitaw sa harap ni Linfang. Sa eksaktong segundo nang nabangga niya ang itim na apoy, ang kanyang katawan biglang nanginginig, biglang huminto ang kanyang katawan at saka siya. Brutal na napaatras. Anong nakakatakot na itim na apoy? Nang mabangga niya ito ay tila nasusunog ang kanyang laman. Gusto mong umalis ngayon? Biro ni Linfang habang nakangiti. Biglang pinalibutan siya ng kulay ube na liwanag.
Bukod pa rito, dahan-daang itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at isang hindi kapani-paniwalang nakakasilaw na liwanag ng espada ang nagsimulang sumikat sa kapaligiran. Ang espadang iyon ay napakasilaw kaya hindi man lang naglakas loob na tingnan ito ng mga tao. O hindi. Nakita ni Guangxi na si Viper ay nababalot ng espiritu ni Linfang at pagkatapos ay napansin ang nakasisilaw na espada. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay lubhang nagbago. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang espada na kasing kislap ng araw na bumabagsak mula sa langit. Napakasilaw nito kaya napilitan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay tila tumatagos ang gintong araw sa kanyang mga mata. Nako, hindi ito maganda. Nadama ni Guangxi na ang mga bagay ay malayo sa mabuti. Pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita na lamang niya ang katawan ni Viper na bumagsak mula sa langit at nawalan siya ng kontrol sa kanyang Zuan level na mabangis na hayop, tumatakas ito mula sa laban. Maglakas loob ka ba? Galit na sigaw ni Guangxi nang makita niya ang gagawin ni Linfang. Ang kanyang Demon of Fire Lion ay nagsimulang gumalaw at itinapon ang sarili kay Linfang. Nakapagtataka, sinasalakay ni Linfang ang isa pang disipulo na lumalaban pa rin, si Shuishi. Shuishi, kapatid, mag-ingat ka, Lord Guangxi. Sa sandaling iyon, itinataas ni Shuishi ang kanyang napakapangit na kamay at naghahanda sa pag-atake sa isang cultivator ng Zuan Chi layer na kasama ni Linfang. Kung ang kamay na iyon ay umabot sa kanya, ang ulo ng malakas na cultivator ay durog na durog. Ngunit bilang tugon sa pag-atake iyon, isang nakakapasong espada ang nahulog mula sa langit. Ang espadang iyon ay labis na nakasisilaw, pinalamutian ni Linfang ang kanyang purong araw na chi at pinakawalan ito, si Shuishi ay napilitan ding ipikit ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Ah, yung kamay ko. Isang sigaw ng paghihirap ang kumalat sa hangin. Ang kanyang pag-atake sa kamay na dapat ay magpapabagsak sa mga bundok at tumaob sa dagat ay nawasak ng nakakapasong espada na iyon at ang kamay ni Shuishi ay agad na naputol. Gayunpaman, ang espada ay hindi huminto doon, patuloy itong gumagapang sa kalangitan na parang bulalakaw, tumalsik ang dugo sa hangin at bumulwak ang dugo mula sa lalamunan ni Shuishi. Isa pang cultivator ng Zuan Chi layer ang napatay. Kakasimula pa lang ng labanan at dalawa sa one-show sect na cultivator ng Zuan Chi layer ay namatay na, pinatay ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 375, kanyang apo. Ang labanan ay biglang huminto, ang mga tao ng one-show sect ay lahat ay gumalaw sa takot, sina Viper at Shuishi ay pinatay ni Linfang, ang kanilang mga mabangis na hayop ay naging hindi makontrol at tumatakbo palayo. Sa sandaling iyon, sa gilid ng one-show sect, mayroon na lamang 4 na cultivator ng Zuan Chi layer na natitira kasama ang kanilang mga hayop. Sa isang kisap mata, ang kanilang kapangyarihan ay makabuluhang nabawasan. Ang 4 na cultivator ay nakatitig kay Linfang, si Linfang ay masyadong mapanganib, sa isang iglap, napatay niya ang 2 cultivator ng Zuan Chi layer, siya ay nakakatakot. Nagulat din ang mga kasama ni Linfang. Sa sandaling iyon, nagsisimula pa lang silang maunawaan kung ano ang ibig sabihin noon ni Linfang, gusto niyang ipagpaliban nila ang mga kaaway at pagkatapos ay darating siya at papatayin sila. Salamat, sabi ng cultivator na muntik nang mapatay ni Shuishi kanina. Dumating na si Linfang sa perpektong sandali para iligtas ang kanyang buhay. Magkasama tayo dito, normal lang, sabi ni Linfang. Malakas na tumanggo ang taong iyon. Magkasama silang lumalaban at kailangan nilang suportahan ng isa't isa. Lalaban kami ni Leopard sa kanya. Guangxi, Tianqing, lumaban ka sa 4 na ip. Sabi ng isa sa mga miyembro ng one-show sect na nakasakay sa isang mabangis na hayop habang nakaturo kay Linfang. Si Leopard at siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat, pareho silang nakalusot sa pangalawang Zuan Chi layer. Gusto nilang patayin muna si Linfang habang inaantala ni Guangxi at Tianqing ang mga partner ni Linfang. Para kay Guangxi at Tianqing, hindi magiging problema ang pagkaantala sa 4 na cultivator ng Zuan Chi layer na hindi masyadong malakas. Sige, talaga, gawin natin yan. Jifang at Leopard, patayin mo siya, tapos sabay nating patayin ang 4 pa. Sabi ng pangatlo sa one-show sect habang patango. Masyadong mapanganib si Linfang, kailangan muna nilang patayin siya, wala nang ibang pagpipilian. 2 cultivator ng pangalawang Zuan Chi layer at 2 Zuan level na mabangis na hayop ay dapat na sapat upang patayin siya. Nang marinig sila ni Linfang at ng iba pa, inaikit nila ang kanilang mga mata, mukhang nag-aalala rin ang 4 na kasama ni Linfang. Ang mga kalaban, kahit na nawala ang 2 sa kanilang kapwa-disipulo sa espada ni Linfang, sila ay nakatayo pa rin ng matangkad at kumbinsido na ang kanilang lakas ay nakahihigit pa rin. Marami silang solusyon para harapin si Linfang at ang iba pa, gumagamit sila ng 2 cultivator ng pangalawang Zuan Chi layer at 2 Zuan level beast para labanan si Linfang, sinisigurado nilang walang makakatakas si Linfang. Kayong 4, ingat kayo. Sabi ni Linfang sa iba pang 4 na ikinagulat nila. Hindi nag-aalala si Linfang sa kanyang sarili, sa halip ay nag-aalala siya sa kanila. Tila hindi pa ginagamit ni Linfang ang kanyang buong lakas at mayroon pa ring mga nakatagong card sa kanyang manggas. Mag-ingat ka din. Sabi ng 4 kay Linfang. Ang 4 sa kanila ay nakikipaglaban lamang sa 2 magsasaka ng Zuan Chi layer at 2 mabangis na hayop. Si Linfang ay hindi masyadong nag-aalala, ang mga kalaban ay napakalakas ngunit ang pagpatay sa 4 na iyon sa napakaikling panahon ay imposible, basta linbuhay si Feng, walang magiging problema. Ang kanilang pag-asa at ang kanilang buhay sa pangkalahatan ay nasa mga kamay ni Linfang, kung mamatay si Linfang, sila ay matatalo at kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Tumanggo si Linfang at tumalon sa ere. Nagsimulang magapoy ang apoy sa kanyang katawan na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Ito ay tumingin kahanga-hanga at nakakasilaw sa mga mata. Si Linfang ay mukhang isang Diyos ng apoy.
Mag-away tayo. Ang araw ay sumisikat sa katawan ni Linfang na lalong nagpasilaw sa apoy sa paligid niya. Pinalibutan ni Jifang at Leopard si Linfang ng kanilang mga hayop, hindi nila ito binibigyan ng pagkakataong makatakas. Si Jifang ay nakasakay sa kanyang buwitter at si Leopard ay nasa isang halimaw na kahawig ng likod ng isang leopardo, ngunit ang hayop na iyon ay may malalaking puting pakpak. Mayroong dalawang pangunahing disipulo at dalawang mabangis na hayop sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Sabi ni Jifang, habang nakatitig kay Linfang. Pinatay ni Linfang ang mga kapwa nila disipulo sa harapan nila, kapag nalaman niyon ng ibang miyembro ng sekta, mawawalan sila ng mukha, kahit na mas marami sila kaysa sa mga kalaban, nawalan pa rin sila ng dalawa sa kapwa nila disipulo. Kapaki-pakinabang ba ang pagkakaroon ng mas maraming tao? Tumiti si Linfang. Ang kanyang apoy ay lalong nabalisa, bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naglabas ng enerhiya na nagmumula sa kanyang kaluluwa habang ginagamit niya ang kanyang surplus souls technique. 1,000 labis na kaluluwa ang humiwalay sa kanyang kaluluwa at sumanib sa kanyang purong araw na chi. Napasimangot sina Jifang at Leopard, soul energy, naramdaman nila na napakalakas ng soul energy ni Linfang pero ano ang gusto niyang gawin dito? Jifang, sabay nating patayin siya. Biglang sinabi ni Jifang, tumanggo si Leopard, ang kanyang buwitter ay nagsimulang sumugod sa himpapawid patungo kay Linfang at kasabay nito ay isang bagyo ang humahanggos patungo kay Linfang. Mamatay. Si Jifang ay kumikilos sa hindi kapanipaniwalang bilis para umatake, papatayin niya si Linfang. Dalawang tao at dalawang mabangis na hayop ang umaatake kay Linfang sa perpektong pag-synchronize. Ngayon na, biglang iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at tila isang napakalaking apoy ang nagninangas sa kanyang mga mata. Kasabay nito, nawala ang apoy sa paligid ng katawan ni Linfang. Gayunpaman, 1,000 apoy ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, lahat sila ay napakaliwanag at nagniningning na mukhang napakaganda. Paso. Sumigaw si Linfang isang salita, kaagad pagkatapos, ang apoy ay namuo at naging 4 na malalaking dragon, sabay-sabay na itinapon nila ang kanilang mga sarili sa 4 na direksyon, ang kapaligiran ay biglang naging mainit na parang ang lahat ay sisibog sa apoy. Dahil sa pagkilos na iyon ay napatulala si Jifang, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang bagyo patungo sa apoy. Dragon, ibinuka lang ng Fire Dragon ang malupit na bibig para lumunin ang atake. Hayop, magsisinungaling ka, sigaw ni Jifang, sa likod niya biglang may lumabas na pares ng itim na pakpak. Ang dalawang pakpak ay kumikislap at ang isa pang bagyo ay lumitaw na lumipat patungo sa mga Fire Dragon sa lahat ng 4 na direksyon, sa isang iglap, ang mga dragon ng apoy ay naghiwa-hiwalay na nagpangiti kay Jifang, ngunit sa isang segundo lamang, pagkatapos, ang nagkalat na apoy ng mga dragon na apoy. Nabago at sa isang iglap ay bumalik sa 4 na dragon, at sila ay gumagalaw upang umatake muli, ang mga apoy na dragon na ito ay hindi maaaring patay. Ang leopard at ang dalawang mabangis na hayop ay nagdurusa sa pag-atake ni Linfang at hindi sila nakagalaw para sa pagpatay. Umalis. Sabi ni Jifang at agad na nagsimulang umatras, tumalikod siya at umatras ang dalawang mabangis na hayop pinalibutan muli si Linfang. Ngunit hindi man lang sila nilingga ni Linfang, nakapikit ang kanyang mga mata, umiikot ang 4 na fire dragon, nagliliyab sa paligid ni Linfang, nakakasilaw ang kanilang ningning. Nanatiling hindi gumagalaw si Linfang, kinokontrol niya ang 4 na fire dragon na ito at ginagamit ang mga ito upang labanan ang kanyang 4 na kalaban. Ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at ang kanyang mga pandama ay lubos na binuo, si Linfang ay maaaring lumikha ng 1,000 labis na kaluluwa at gawin silang sumanib sa purong araw na chi, pagkatapos ay makokontrol niya ang apoy at mabuo ang mga ito sa anumang naisin niya. Kailangan lang gamitin ni Linfang ang kanyang isip para kontrolin sila. Leopard, magpatuloy, papatayin ko siya. Sabi ni Jifang habang nakatitig kay Linfang. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang tumakbo patungo kay Linfang ng walang kapares na lakas at bilis. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Jifang ang kanyang malalaking pakpak na nagsimulang lumipad sa himpapawid na lumilikha ng mga ipoypo at ang purong chi ay nagsimulang magtipon sa kanyang katawan. Mamatay. Sigaw ni Jifang na biglang nagmukhang isang matalim na anino na diretsyong gumagalaw patungo kay Linfang. Isang fire dragon ang umungal at itinapon ang sarili kay Jifang ngunit hindi ito pinansin ni Jifang, nagpatuloy lang siya sa pasulong, isang napakalaking purong chi tornado ang bumangga sa apoy na dragon. Si Jifang ay nasa gitna ng purong chi tornado na umuusad ng hakbang palapit kay Linfang. Galit din si Leopard, tulad ni Jifang, sinasalakay din niya si Linfang ng sabay-sabay, nakakagulat na hindi kayang patayin ng 4 na cultivator ng Zuan Chi layer si Linfang, iyon ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan nila. Determinado si Linfang, patuloy na binomba ng apoy na dragon ang kapaligiran patungo kay Jifang at Leopard ng buong bilis, ang bawat apoy ay naglalaman lamang ng ika-4 na bahagi ng kanyang purong sanchi, kahit na ang kanyang labis na mga kaluluwa ay nadagdagan ng kanyang lakas, mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang dalawang cultivator ng pangalawang layer ng Zuan Chi. Si Jifang at Leopard ay palapit ng palapit kay Linfang, bukod pa, si Linfang ay walang patid na pinapataas ang kapangyarihan ng kanyang sanchi at ng kanyang mga sobra-sobra na kaluluwa. Ang dalawang mabangis na hayop ay ayaw ding maging outshone at mabilis na nakalusot habang si Linfang ay nasa mahirap na posisyon, pareho silang sumugod kay Linfang upang patayin siya. Ang labanan ay hindi lamang nangyari doon, ang 6 na iba pang tao at dalawang mabangis na hayop ay nakakulong din sa labanan, ito ay sobrang tensyon na walang nakapansin na may mga taong dumarating mula sa malayo. Sa himpapawid, mayroong isang malawak na grupo ng mga tao na naglalakad sa mga ulap at lumilipat patungo sa kanila. Ang nangunguna sa grupo ay isang matandang lalaking may puting buhok, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang malalim at solemn na at puno ng hinaing.
Ang masamang espada ay nawala. Sabi ng matandang maputi ang buhok sa mahinang boses. Nasaan ang masamang espada? Hindi nila alam pero ang nakikita lang nila ay pinalitan ito ng isang balon ng purong chi. Tatay, tumingin ka doon. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa tabi ng matanda habang nakaturo kay Linfang at sa iba pa. Tumingon ang matandang lalaki at napansin si Linfang, ang mga nakakasilaw na ilaw ay nagsimulang lumiwanag sa kanyang mga mata. Siya yun, anak niya. Apo niya iyon.